Okay, so, since andito na tayo lahat, no? So, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw po, Sir Justin. Magandang araw po, mga kaklase. Magandang araw po. Okay, so bago ang lahat, bago tayo tungo sa ating pagawas ko ng attendance, so mahal ko pang tawagin si Ihana para sa ating paunang panalangin. About we pray, I will raise my hand and fall and close my eyes. Ismail na kayo po. Okay, so sa oras nito, makakaroon tayo ng paggawas ko ng attendance. No? Kasi nga, mahalaga yung attendance natin. So, minomonitor na natin yung mga student na hindi pumapasok sa class. Okay? So, kapag narinig yung mga pangalan nyo, sabihin yung present, wala dito po. So, una-una na si Salman Farias. Ay, ito po. Very good. Si Wajumar. Sabi ko po. Si Yusef. Sito. Ajiula. Ayubini Amir. Ano nangyari kay Ayubini? Ano ba siya? Bisa ko. Bakit parang napapansin ko wala siya sa class? Overpacking. Jolie Alomar. Muhammad Amun. Ano na? Mag-exam, ay mo ko po yun. Soledad Marcos. And Usman. Dito sa babae naman tayo, no? So, Abraham. Abu Bakar. Amin Hamza. Bakir. Giri. Dama. Algas. Alimer. Niano. Muhammad Shika. Vidal. And Ayos. So, more likely, nasa apat yung absent ngayong araw. So, pakihanda lamang ang mga journal ng book natin kasi ngayong araw, ipagpapatuloy na natin yung mga natalakay natin noong nakaraang patitilan natin. Okay? So, nung nakaraan, natalakay na natin yung sariling sibir na sinali ni Rowena Cristin at sa kalagitnaan ng mga pagtatalakay natin, natalakay din na natin yung mga katangian ng isang salisay hanggang sa mga wika at gramatika. Kung saan, sa oras na ito, ipapapatuloy natin yung paksa na kung saan ito ay paksa ng pangkat-4, tama ba? At pangkat-3. Okay? So, ganun din, no? So, para sa layunin ng pagkatuto natin, nabibigyan natin ng kahulugan ng mga salitang hindi lang tayo at kahulugan sa tulong ng mga word association. So, ano yung word association ng mga salita? Hindi mga pangkat ng salita. Pangalawa, susuri ang kasangayan at isahan sa pagpapalawak ng pangungusap. So, paano nga ba natin pinapalawak ng pangungusap? Ano ba ibig sabihin ng pagpapalawak? To extend. Okay? Pangatlo, nagbibigyan ng sariling pananaw o opinion bakit is binasa kanyo. Nasa mensahe ko yung tinatawag ng kalipati o editorial. So, nung nakaraang araw, no, binigyan din, nagkaroon din tayo ng mga pangkatagawain, no? So, na kung saan nag-out pa ng mga ilang pangalan at nagtanong ng mga salita na may kaugay sa larang ito. Pero ngayong araw, magkakaroon tayo ng panibagong gawain. Okay? So, kindly look for a partner by tools. Gawin natin. So, ngayong araw, kung nakaraan, nagtawag ako ng pangalan, tapos bibigay kayo ng mga salita may kaugay dito. Ngayong araw, gagawin nyo, mag-iisip kayo ng mga pangungusap na kung saan tumutukoy sa mga larawang na kapasitin. Okay, so 5 minutes lang. So, pag-isulat sa inyong journal.
Okay, so again, magsulat ng isang pangusap na tumutukoy sa larawan ito. Alam naman natin kung anong lampara. Okay? So, paano nga ba natin siya gagawin sa isang pangusap? Gumawa ng pangusap na kapsaan lampara. Narala ba? So, magtatawag ako ha. Okay, so Soledad, ano yung mga napunan ng pangusap? Pakibasa. Sino nga natin? Pointing sister to ha, so kapag meron ako so pakibasa. Okay, so ang lampara daw ay ginagamit ng isang instrumento na ginagamit para magbigay ng linaw. So, isa siyang pangungusap, tama? Isa siyang pangungusap. Okay, very good. Sino pa? Okay na, sino pa? Okay, how about Rihanna? So, ang lampara daw ay yung sisibing ilaw sa okay, so upang mapagbigay ng liwanag sa dilim sa pinagal. Okay? Susunod naman na bibigyan natin ng pangungusap atong kalaarawan. Okay? Sige nga, magsagawa o gumawa ng isang pangungusap na paksa ay ang kalaarawan. Okay? So yung mga sinusulat sa journal point, may points sa akin. Sige, mag-isip kayo ng mga pangungusap. Palaarawan. Anong mga yung palaarawan? Di ba nagbanggit ko na yung mga aralan? Isa siyang journal. Sige, tignan natin. So, tignan natin kay Liti. Wala ka. Sige, sige. Sino meron na? Okay, Hardworth. Tignan natin. Ang palaarawan daw ay hindi tapos. Isa ba siya pangusap? Everyone? Sentence ba siya? Ang palaarawan daw ay hindi pa tapos. So, sino ba yung paksa doon? Sino yung pangalan natin doon? Ang palaarawan. So, ibig sabihin, isa siyang pangusap. So, last one. Okay, so, ano ba makikita natin sa Pisana? Trahedya. Tama? So, magsagawa ng isang pangusap o gumawa ng isang pangusap na tumutukoy sa larawan. Tignan natin. Gagawa kayo ng pangusap.
So, how about Elias? Tingnan natin yung ano niya. Pangungusap. Okay, so tayo daw ay mag-ingat sa dahil lang ating nararanasan. So, isa ba siyang pangungusap? Oo, kasi nga tumutukoy siya sa pangyayari. Ano ba yung trahedya? Isa siyang pangyayari. Okay? So ngayon, no, kung napapansin nyo, yung mga sinagot ng mga kaklase natin ay mga pangungusap kung saan tumutukoy sa mga larawang pinapakita ko. Kung kaya sa araw na ito, tatalakayin natin yung mismong pagpapalawak ng pangungusap. So, ano nga ba yung pangungusap? So, ang pangungusap kung sa isasali natin sa Ingles, ito ay word. Pangungusap ay sentence. Okay? So, ngayon, sa araw na ito, more on grammar yung tatalakayin natin. So, hindi naman siya madugo, pero hindi naman siya mahirap. Medyo madali lang siya naintindihan. Okay? So, ngayon, tatalakayin natin yung pagpapalawak ng pangungusap. So, para magkaroon ng tinatawag natin pangungusap, ang pangungusap po ay binubuo ng mga pangalan, very good. Ano pa? Pang-abay, ano pa? Pangdiwa. Pamilya ba ito dito? Parts of speech, bahagi ng pananalita, may pangalan, panghalip, pangdiwa, ano pa? Panguri at ano pa. Pero, sa isang pangungusap, kung susuriin natin ng mabuti, ang pangungusap ay binubuo ng paksa, panguno, at panguri. Ano ba yung paksa? Yung topic. Panaguri, ano yung panaguri? Naglalarawan sa pangalan. Yung sunod, di ba? Paksa, panaguri, at panguri. Panguno, pangkutiran. Okay? So, ngayon, gaya na natalakay natin nung nakaraang linggo, natalakay na natin yung paglalagay ng indicative. Ano ba yung mga indicative? Ang indicative po ay mga salitang dinadagdag natin sa isang pangusap. So ano ba yung mga indicative na yan? Niya, sila, namin, daw at raw, ano pa? Kami, nang at nang. Alam niyo ba paano ginagamit ang nang at nang? Word. Nang, NG at NANG. Nang. Hindi ito. So, nang at nang. Okay. So, paano nga ba natin ginagamit ang nang at nang? May idea ba tayo? Idea. Sige lang, try, subukan na natin. Sige lang, walang mali dito. Sinusubukan lang kasi natin. Okay? So, kapag mas natin ng nang, saan ito siya ginagamit? Paglalagay ng indicative. Kung napapansin nyo, may nang. Ginagamit natin ng nang kapag nag-uugnay, very good. Inuugnay natin ang isang ideya sa isa pang ideya. Paglalagay sa pangusap ba yan? Hindi pa. Paglalagay ng indicative. Ano ba nilalagay? Indicative. So, ibig sabihin, ang paggamit ng nang ay pag-uugnay ng dalawang salita o maaaring dalawang pangusap o maaaring dalawang ideya. Is, ano naman yung nang? End with a nang. Anyone? Kung ang NG ay ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang salita o dalawang pangungusap, ano naman yung nang? Ang nang ay ginagamit natin sa pag-uugnay ng mga pangalan. Ano ba yung mga pangalan? Sa English ito ay noun. Ano lang, nakakalimutan na. Okay. Ang noun naman, saan ba ginagamit yung noun?
Ginagamit natin ang na kapag tayo ay sasaad ng mga ano bang kadima? Hindi mo nakakalimutan na anong pagdiwa? Verb. Verb, ano bang verb? Salita? Kilos. Kapag sinabi natin pandiwa, ito yung mga salita na nagsasaad ng kilos. So, sir, paano ba din nagamit ang nang? Okay. Isang halimbawa ng pangusap, si Safia. Safia, binigyan nga ako ng coke nang makainom ako. Okay? Safia, binigyan nga ako ng coke nang makainom ako. So, ano nang papansin natin sa pangusap na yun? Inuutosan ko si Safia para makainom ako ng coke. So, ano yung salitang kilos doon? Makainom. Okay? Para makainom ng coke. Safia, binigyan mo pa ako ng coke. Ito, ng coke nang makainom ako. Ulitin ko ha. Safia, binigyan mo ako ng coke nang makainom ako. Ginagamit natin ng na kapag nagsasaad tayo ng kilos, ang maaaring may layunin. Pero may layunin, tinatawag natin objectives. Okay? So, isa rin sa mga pagkakamali natin kapag nagsasagawa tayo ng mga salaysay. So, napapansin ko sa mga essays natin, sa mga salaysay, ang daming mga grammatical error. Okay? So, okay lang yan. At least, may natutunan tayo. Okay? Last time din, gumamit ito yung mga pang-abay at pang-uli. Alam naman natin siguro kung ano mga pang-abay at pang-uli. Pagdagdag ng mga pamuno sa mga panalan, pamuno ha, hindi siya pamuno. Pero pamuno. Alam niyo ng pamuno? Pinupuno. Kumbaga sa isang pitcher ng tubig, pinupuno natin ng tubig. So gagawin din sa pangusap. Pagdagdag ng mga pamuno sa pangalan. So ano yung mga pamuno? Ganun din. Siya, ang, siya, sila. Pamahaling tumutukoy sa isang pangalan. Okay? So ngayon, tutungan naman tayo sa panibagong talakayin natin na kung saan ito ay inihanda ni Rihanna. Di ba? Nung last time nagkaroon kayo pangkatang gawain. So, ngayong araw ipagpapatuloy natin. Okay? So, pagdaragdag ng mga pamuno sa pangalan. Pamuno. Okay? So, maaari ko bang paulit sa pangalan? So, yung mga journal notebook nila din nila kasi baka may mga papagawa sila. So, ang pamulo ng pangalan, kumari na lang sa ibang katulad para sa isa pang pangalan ng pamulo. Kung sa ibang salita, ito ay tumutulong upang mas susuri natin, mas maintindihan natin ang mga pamulo sa ating nakalitan. Ate Annie, ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, o hayop o magiging nangyayari. Meron itong dalawang uri. Una, ang pantangi na tumutukoy sa tiyak, kumbaga exact or specific. Halimbawa nito ay Elizabeth, Night, Palawan, Nationwide, Pasko, at Baba. So napapansin nyo dyan sa unang pag-uri, which is yung pantangi, is specific, diba? Yung Elizabeth, pangalan ng tao. Yung Night, brand sa palos. Yung Palawan, specific na lugar. Merchant God, uri ng pusa, Pasko, pangyayari, at Baba. Sumunod naman ay ang pangalanan. Ito ay tumutukoy sa pangkalakatang ngalan. Karaniwang nagsisimula sa maliit na titik. So, kung napapansin nyo, dito sa pantangi, nagsistart talaga siya sa capital letter. Diba? Yung E, yung N, yung P, yung P, diba? Dito sa pangmalan na naman is small letter. Bakit siya small letter? Kasi hindi siya specific or hindi siya direct at hinatakan yung ang pangalan ay maaaring ipangkat sa kumpleto o tagas at di kumpleto o kasal. So, halimbawa ng kumpleto o tagas at kumpleto, telepono, nanay,
exact or specific siya. Dito naman sa di kompleto, hindi siya direktang parang nailalakad. Halimbawa ng di kompleto, basal, ay ang pagmamahal, gutom, kapanatagan, ng loob, kahit at iba pa. Dito sa kompleto, di ba napapansin nyo yung mga poste, telepono, nanay, nagagamit natin siya ng 5 senses. Dito nakikita natin siya, nararamdaman, nakakawakan. Dito naman sa basal, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nararamdaman, pero nakikita na parang sumasaglan siya sa isipan natin. Ngayon naman, lumako tayo sa ano ang hulugan ng pagkalit. Okay, so bago tayo tutungo sa pangkalip, pagsulat sa inyong journal notebook, number 1, pangalan. Tapos, gagawa kayo ng halimbawa ng pangalan base sa dinalaki ni Hana. So, mga i-check natin yan natin. So, tignan natin. 2 minutes lang. Bibigyan natin ng halimbawa. Isang halimbawa ng pangalan. So, gaya naman sabi ni Hana, pangalan ni Hana tumutuloy sa pangalan ng tao, kaagad, hayop, o mga pangyayari. Tapos, ayon ni Hana, may dalawang uri, pantangi at pambalana. Ang pantangi ay tumutukoy sa mismong pangalan ng isang tao o maring bagay. Sabihin na natin yung Hana. Ano bang Hana? Pangalan niya. Pangalan ng babaeng mag-aaral. So, ano ba yung pambalana? Pambalana ay isa din pangalan yung tumutukoy sa mismong maaaring katangian ng isang tao. So, sabihin na natin, Rihanna. Ano ba si Rihanna? Ano yung salita ng Rihanna? Isa ba siya pantangi o pambalana? Pambalana? Pantangi. Samantalang pambalana, si Rihanna ay babae. So, alin doon yung pambalana? Babae. Very good. So, ngayon, tutungan naman tayo. Please, sulat na lang muna dyan sa notebook. Okay? So, proceed tayo sa pangkalip. Ano ang pangkalit? Ang pangkalit ay tumutukoy sa pangkalit o pinapalik. Pangalan o pangalan na nagagamit sa parehong pangungusap o di kaya ay kasunod ng pangungusap. Kadalasan ito ang ginagamit sa talata o pangungusap ng kwento. Dito sa pangkalit, ito yung ginagamit. Kumbaga, ito yung mga words o salita na ginagamit upang palitan yung another word. Like, so, dito sa panghalik, meron itong 5 uri. Una, ang panghalik na panao. Ito ay panghalik sa ngalan ng tao na maaari gamitin bilang sinuno at nagaganap. Halimbawa nito, ako, ikaw, siya, kami, tayo, kami, kayo, sila, bilang sinuno, at ako, mo, niya, natin, namin, ninyo, nila, bilang nagaganap. Pangalawa naman, ang panghalik na paaari o possessive pronoun. Ito ay panghalik sa pangalan ng papakita ng pag-aari. Akin, iyo, kanya, akin, akin, iyo, at sila. Pangatlong uri naman ay panghalik na patanong. Ito ay panghalik sa pangalan, pamamagitan ng paraan ng pagtatanong. Katulad na sino, sino, ano, kanino, kanino, at marami. Ngunit naman ang panghalik na pagkakinig o ang adverbial pronoun. Ito ay panghalik sa pangalan bagay at pagkakamit ng ito o ito. Halimbawa nito ay ito, ganito, dito, pero, iyan, ganyan, iyan, iba pa. So dito sa ikapat, kumbaga, meron siyang tinutukoy na bagay. Panguli, ang panghalik na pananglaw o ang physical pronoun. Ito ay panghalik sa sumasaklamang na isakan, bilang, dami, o katatakan ng pangalan ng ito. Halimbawa niya ay 1, 2, 3, iba, ilan, iba. At halimbawa naman ng bigya ay anuman, kalinuman, sinuman, inuman, ay. Ito ang halimbawa ng pangalan. Si Hana Ray ay nagbabasa ng kanyang paboritong libro sa parke kasama ang kanyang isa. So, napapansin niyo naman dito, si Hana Ray, siya yung ating pinag-usapan. Siya ay pagpuri ng pangalan ng
upang makapasa. So, ang pintumo niya dito is sarili niya. Ang pamalit na pare naman, akin itong marunong guro. So, kung sakaling sasabihin ko sa inyo, akin itong marunong guro. So, dito, kapag sinabi ko yun, it means, hinahayag ko na itong guro ay pagmamalaan ko. Sunod, ang pamalit na tanong. Sino ang kumain ng aking tsokolate? Nagtatanong siya, sino yan? Next, pamalit na pamalit. Ito ang aking bawang kulay. At ang panghuli naman ay pamalit na panaglaw. Next, sa mga estudyante ay hindi gumawa ng mga tagdahan. So dito, sa pamalit na panaglaw, ang namin yung estudyante ay ulan. Okay, so, so, bigyan natin ng palakpakan si Johanna sa kanyang natalakay, no? So, para mas natin naiintindihan, ang pinalakay ni Rihanna ay matungkol sa mga pagdaragdag ng mga pamuno sa isang pangungusap. So, gaya naman sabi ko nung kanina, ang pangungusap ay binubuo ng paksa, pamuno, at mga panguli. So, dito, para mas lalo daw lumawa o para mag-broaden, para mas lalo lumawak ang pangungusap, dinadagdagan natin yung mga tinatawag natin mga pangalan at mga panguli. So, okay lang yan kasi natapos din, nairaos din ni Rihanna yung mismo paksa niya. So ngayon, para sa gawain natin, okay, so so para sa ating gawain, so ganun din, no? Buksan ng inyong libro sa aklat natin sa pagina 242, 242. Okay? Mag-share na lang. So, ang guided practice natin para mas lalo natin makunawaan. No? Buksan ng inyong aklat sa Pilipino, Sigyaw, Isgat ng Umikat at Umikan, sagutin ang mga tanong sa pahina 242. I think nasagot na natin yan tama no last time. So, patayin natin kung ano tama. Okay, so ganun din, gaya mo na sabihin ni Hannah, may dalawang pamamaraan ng papalawak ng pangungusap. Una, pangalan, kung saan hinahatid sa dalawang uri. Ano yun? Pangalan, pambalana at yung pantangi. Ang pantangi ay maaaring tumutukoy sa mismong pangalan ng tao, bagay, lugar, o kung ano pa. Halimbawa, Rihanna, McDonald's, ano pa? Nike, di ba? Ano din Nike? Isa siyang brand ng sapatos. McDonald's, ano ba yun siya? Isa siyang pangalan ng isang restaurant, isang fast food restaurant. So, maliban sa mga, ano tawag nito, mga field, di ba yun? Ano na lang ulit ng pangalan, pantangi at pambalana. I'm sorry. So, sunod naman yung tinatawag natin pambalana. So, pambalana daw ay tumutukoy sa maaaring hindi direkta o maaaring tinatawag natin mga maaaring kasalitan o tumutukoy isang pangalan pa. So, halimbawa, si Rihanna ay babae. So, alin doon yung pantangi? Pantangi ba? Si Rihanna. Yung babae yung pambalana. Okay? So, sunod naman yung tinatawag natin mga panghalip. So, halimbawa ng panghalip, meron tayong panako. So, ano ba yung halimbawa ng mga panghalip na panako? You know, ako ay mag-aaral ng mabuti upang makapasa. So, alin ba yung panghalip natin dyan? Ako. So, alin dyan yung pangalan? May pangalan ba tayo dyan? May naong ba tayo dyan? Ako. Kasi nga, ano yung sa pantangin o kapalanan? Pambalanan. Okay? So,
Sunod naman, panghalit na paari. Ano ba yung paari? Tumutukoy sa pagmamayari mo. So, halimbawa, akin. Akin itong magandang libro. So, saan yung paari doon? Salitang akin. Maliban sa akin, ano ba yung mga halimbawa ng mga panghalit na paari? Sa atin, sa amin, sa inyo, ano pa? Last one. Kanya. Okay? So, sunod naman yung mga panghalit na pananaw. So, alam naman natin pa yung mga pananaw. Nagsasaad ng tanong. Ano ba yung ginagamit natin mga salita? Sino? Ano? Saan? Bakit? Ano pa ba? Dahilan. Ano ba? Ano pa ba? Sino-sino? Ako? Ano? Okay? Sunod naman yung tinatawag natin pamaglit. Ito ang aking bagong telepono. So kapag sinabi natin pamaglit, maaari siyang tumutukoy sa paari o yung panahon. Okay? Akin itong bagong telepono. Binibigyan niya ng maaring pagmamayari at tinutukoy sa kanyang sarili. Ito ang aking bagong laptop. So ano bang ibig sabihin yan? Ito. So ano bang ibig sabihin ito? Pagmamayari. Okay? Ay, yung aking pagmamayari. Yung ito ay pangalan. Okay? Sunod naman yung tinatawag natin panaklaw. Ilan sa mga estudyante ay hindi gumagawa ng mga alarin. So ano ba yung mga panaklaw? Okay, so mga ilan, ano pa? Ano ba yun? Tignan natin dito sa imagine siyang panghalig sa isang pangungusap. Okay? So ngayon, para sa ating gawain, ay ginagawa na natin ito nung nakaraang pagkita natin. So ngayon, gagawin, may panibago tayong gagawin. Okay? So, buksan lang yung mga aklats sa pahinat. Ano yan? Ito na lang. So, yung dalawang gawain natin, inagawa na natin yung mga nakaraang pagkita. O kaya, bilang pagtatapos, sasagutin natin itong mga tanong ito. Okay? At naalala ko, may nakaralin tayo. Nagawa ba natin yan? Last meeting was sa ito itong activity. Napas nila right? Ay sabi nila. Yun yan. So ngayon gagawin natin itong mga gawain ito. So sa isang buong papel, magsagawa ng isang redaksyon papel. Okay? Na may sukat na hindi kulang sa 50 na salita. So minimum of 50 words. At hindi higit sa 100 words. So 100 and above yung limit ng mga salita. Sa pagsulat ng redaksyon, sundin yung mga bagay ng mga kung saan ang pinag-aralan, of course, bilang sa mag-aaral ng delivery school, yung sasagawa at yung susunod mo ba ang core values. So, ang doon tayo. Ano yung core values natin? And alam niyo yan. Paano mo magagamit ang mga kaalaman ito sa susunod pang kalakayan bilang junior high school? Since kayo ay junior high school, paano nga ba natin ito yung sasagawa o magagamit sa susunod pang talakayan natin? So, sir, paano ba natin ito gagawin? So, gagawin siya as isang pangungusap o sa isang salaysay na gumagamit na maliligay yung mga natalakay ni Hannah. Yung mga pangalan at panghalin. Okay? So, dapat nakikita ko yung mga halimbawa ng mga pangalan at yung mga panghalin. Okay? So, may mga tanong po, may tanong pa ba? Okay. So, kung wala na, so kung wala na, paalam na sa ating lahat. So, before ending lang, so kung muna kayo, kasi discuss ko ang inyong output, final output para sa Filipino at R5.